Hati ang mga opinyon ng mga ekonomista at business groups sa inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Tama lang daw na managot kung totoong may kasalanan. Pero hindi daw maitatanggi na apektado nito ang ekonomiya. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Magkakatalo sa motibo ang magiging epekto ng impeachment complaint kontra kay PBBM kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Yan ang pananaw ni dating Social Welfare Undersecretary Emmanuel Leyco na siya na ngayong ekonomista at Chief Rating Officer ng Credit Rating Investor Services Philippines o CRISP. Ani Leyco, dedepende aniya ang magiging economic impact ng impeachment sa kung ano ang magiging galaw ng reklamo laban sa Pangulo o maging kay Vice President Sara Duterte. Kung ang impeachment ng dalawa, BBM at Vice President VP Sara ay makakatulong para malinis na, maging malinaw na kung ano ang magiging pamunuan ng ating pamahalaan at direksyon ng ating ekonomiya ay magiging malinaw, mabuti yan. Pero kung ang mangyayari lang, no, magkakaroon ng impeachment pagkatapos parang nagbo-boxing lang at magsasawa rin ng mga tao. Hindi rin nila sasabihin na may mangyayari ba yan o wala. Dagdag ni Leyco, nakamasid ang mga namumuhunan at ang sektor ng negosyo dahil ang magiging kapalaran ng isang Pangulo ay siya ring pwedeng makaapekto sa kung ano ang magiging estado ng ekonomiya sa 2026. So sa ekonomiya, maaaring makadulot pa rin ito ng patuloy na pagbagal. Pero kung ito ay makakatulong na pansamantala lamang, edi okay lang siguro yan. Pero definitely kailangan iharap. Kung meron ba talagang dapat panagutan ng Pangulo, dapat panagutin. Pero kung wala, wag. Hindi maganda yon. Kailangan talaga siguradong-sigurado tayo. Para kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, dedepende rin ang magiging epekto ng impeachment complaint sa ekonomiya sa kung nakanino ba ang suporta. Sino ba yung sinusuporta ng biggest business groups? Sino ba yung sinuporta ng biggest religious group? Diba? Pati yung sino? Yung duly elected government natin. It's a numbers game. No? So kung kulang yung numero, well and good. Pero kung disruptive kasi, kung may element of uncertainty, doon magkakaproblema. Pero kung si Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade Brian ang tatanungin, masama ang magiging epekto ng impeachment complaint sa imahe ng mga bansa sa mga foreign investor. Aniya, tila pinapakita nito ang political instability sa bansa, bagay na posibleng makaapekto sa ASEAN chairmanship ng Pilipinas ngayong 2026. We are coming from a scandal on flood control na unresolved pa. The year before that, Quadcom, Quintacom, trying to remove the Vice President from office. So it has been, 2 years already wasted on political noise and mudslinging. And then you want to start 2026 doubling down on this. So we hope you trail your attention more to economic reforms. Kailangan ng bansa to jumpstart this economy. Dagdag ni Ang, mas dapat umanong pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas ang pagpapanumbalik ng unprogrammed funds na para sa foreign-assisted projects para muling sumigla ang infrastructure spending ng pamahalaan. Iba-iba man ang pananaw ng mga negosyante at mga ekonomista, aniya, dapat daw gawing prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ekonomiya dahil sa pagtatagpo ng negosyo at politika, damay ang mga mamamayan, pati ang bawat pisong ating kinikita. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.